Hello mga kabayan, good morning. At ngayon nga ay mga kapatid, good morning sa inyo, dear believers. At ngayon nga po ay day 51 ng ating biyahe. Andito pa rin tayo sa tahanan ng ating kababayan dito sa Italy, Padua. And ayan, sina Tatay Benzo, sina Joseph, nasa work na sila, si Nanay Judith, si Tatay Benzo na lang at si Marisol lang nandito. Pero pinayagan nila tayong makakuha ng tubig. Water is life. At nilinis ko na rin yung camper natin, loob at labas. Hindi man ganun ka nakapag-refill na tayo ng tubig na magagamit natin for more than 1 week. At yun yung blessing doon, ano. At eto nga, may parang inumin pa tayo dito, no? So parang sa atin lang, no, nakikiigib tayo ng tubig. Makikigib tayo ng tubig. Yan. So na dali lang. Joshua, give it to me, ha? Okay, you wait for that. You wait for it to be full water, and then we're going to take inside. We're gonna use it for drinking water for mommy and daddy's coffee. No, put it back. Put it back. Ayan guys, tayo ay magpapaalam na kay Tatay Benzo. Ayan, maraming salamat po Tatay. And blessing po na makilala namin kayo at pamilya niyo. No, put it back. Salamat sa inyo rin, ha, sa inyong pag-bisita rito sa amin. Opo. Sa aming maliit na tahanan. Kami nga po ang masalamat at ako'y nakaligo. No problem. Tsaka po sa tubig, alam niyo po ay kami hirapang-hirapan sa tubig. Ano is that? Wow. That's so nice. God bless po. Paalam. Ingat kayo sa biyahe. Ingat kayo sa biyahe. Opo. Salamat po ng marami. Yes. Thanks, God. Say bye-bye na to Tatay Benzo. Papa. Tap-tap, Papa. Tawag niyo sa'yo, Papa. Mikä Joshua. sulla on nyt? Day. Onko sulla appelsiini? Nyt kissa tulee sinne. Okay, ingat. Salamat po, Careful, Tatay. careful. Opo, Okay. opo. Okay. Opo. Pag may time kayo, bumalik ulit kayo. Wow, Okay. Tatay Benzo said that if you still have time, come back here. And you can go in Finland there because very big house. If you go in there like holiday, you can be a long time there. And But summertime. Sara, ingat. opo, and kay Nanay Judith po. Hindi naman kayo nagmamadali kung saan mabilis magmaneho. Opo. Itong panahon ito'y nakakanto. Going now. Yes, we're going now. Cannot wait for Momo anymore. Roundabout and then straight. They're so warm people, my darling. Very lovely people. Even though they don't know us, they welcome us to their home. In 600 meters, turn right on Sobrang PRGADX Pilego. papasalamat tayo sa kanila, kahit na hindi kami nila kilala masyado, ay nag-welcome, nawa ay pagpalain sila ng Panginoon. Lagi ingatan. Hindi ko man lang sila na pag-pray, pero isasama ko sila sa prayer ko. Mga tagubilin tungkol sa panalangin. Una sa lahat, pinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo ay makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito
sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan para sa mga hintil. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Sa lahat ng dako, nais kong ang mga lalaki ay manalangin ng may malinis na puso at walang sama ng loob at galit sa kapwa. Ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos at kagalang-galang sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit, mamahaling alahas na ginto o perlas. Sa halip, ang maging palamuti nila ay ang mga mabubuting gawa, gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuturing na makadiyos. Ang mga babae ay dapat matuto ng tahimik at nagpapasakop. Hindi ko pinapayagan ng mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki, kundi dapat silang manahimik. Sapagkat unang nilalang si Adan bago si Eva, at hindi si Adan ang nadaya kundi si Eva ang nadaya at nagkasala. Ngunit maliligtas ang babae sa pagsisilang ng sanggol kung magpapatuloy siya sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan at maayos na pamumuhay.